ko ay yun lang ang mga kababalaghan na mararanasan namin lahat sa Lancelot. Medyo matatagalan kasi namin kung ganun lang. Pero ito pa lang pala ang umpisa. Isang araw, nagising kami lahat nang marinig namin sumigaw si Mami. Medyo may liwanag na kung kaya naman hindi na naging mahirap sa amin ang manatiling gising nang maalon namin kahit papaano ang nanay ko. Noong una, ayaw pang sabihin sa amin ni Mami ang nangyari nang medyo kumalma na siya. Baka raw kasi maapektuhan nito ang pamumuhay namin sa araw-araw. Medyo naguluhan kami noon. Kasi ano naman ang posibleng makaapekto sa amin ng ganun, di ba? Umamin lang si Mami noong nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag-family bonding sa labas. Wala kasi kaming time na kumain sa labas simula noong lumipat kami sa bahay na yun. Bukod doon, sa tuwing balak namin umalis ng bahay, either nag-aaway ang mga magulang ko o hindi kaya ay may emergency na nangyayari sa bahay na tila ba ayaw kaming paalisin kung sino man ang naninirahan doon. Kumakain na po kami nang buksan ni Mama Bebe ang topic sa mga kababalaghan na nangyayari sa bahay. Doon na po nagkaroon na rin ng lakas ng loob si Mami para ikwento ang nangyari noong umagang yun. At ang iba pa niyang nakakakilabot na karanasan sa lumang bahay. Anya na alimpungatan daw siya sa iyak ng isang tinig ng lalaki. Noong unang araw, buong akala niya ay si Kuya Jody yun at may nangyari na dahil sa bakat ng suntok na nasa likod niya. Kaya dali-dali siyang bumalikwas ng upo. Pero noong bumangon siya, ganoon na lamang daw ang kilabot niya sa nakita. Isang lalaki ang nakaluhod sa tabi ng computer desk ng PC namin. May dugo raw na umaagos sa ulo nito at nanlilisik ang mga mata nitong namumula na nakatingin lamang kay Mami. Gigil na gigil daw ang lalaki na gusto siyang sugurin. Salamat na nga lang daw at nakatali ang dalawang braso nito ng malalaking kadena sa computer desk. Bago pa raw makapasok si Kuya Jobin sa kwarto nila Mami ay sumigaw daw muna ang lalaki. Gaganti ako. Papatayin ko rin kayong lahat. Bago ito tuluyan naglahon sa paningin ng nanay ko. Dagdag pa ni Mami, hindi lang daw yun ang unang pagkakataon niya na nakakita ng ganong nilalang sa bahay. Lagi kasing nag-aaway ang mga magulang ko simula noong lumipat kami sa bahay na yun. Hindi nag-aaway ang Mami at Daddy. Karamihan nga sa mga kakilala namin ay tinatawag silang perfect couple of the century. Kaya hindi namin lubusang maisip kung bakit grabe na lang ang mga alitan na nangyayari sa kanila noon. Isang beses nga raw noon na nag-away sila ni Daddy, natulog si Mami noong sa labas. Bago yun, ugali kasi ni Daddy na manood o makinig sa radyo ng UNTV, channel ng MCGI o Dating Daan. Nanonood kami ni Mama Bebe noon. Pero dahil wala namang magandang palabas that time, hinayaan na lang namin si Daddy na ilipat ang channel sa UNTV. Pagkalipat ni Daddy, pinuntahan niya pa si Mami sa kusina na kasalukuyan naghahanda noon ng tanghalian namin. Nakita ko pa nga na niyakap niya ito mula sa likuran. Tapos sinalikan niya pa sa ulo. Tignan mo yung sinain ko, NJ, ah. Bilin pa ni Mami sa akin bago sila tuluyang pumasok ni Daddy sa kwarto. Kaya nagulat na lamang kami sa sumunod na pangyayari. Maya-maya lang kasi narinig namin nagsisigawan na sila sa loob. Pagkatapos, patabog na isinara ni Daddy ang pintuan ng kwarto at nagmumura na ng Bisaya. Tuluyan siyang lumabas na ng bahay. Kasunod noon ay ang sunod-sunod na pagkabasag ng ilang gamit sa loob ng kwarto nila. Pupuntahan ko sana si Mami noon sa Lancelot. Pero pinigilan ako ni Mama Bebe. Hayaan ko na lang daw muna ang nanay ko at kakalma rin naman daw ang mga yun mamaya. Pinagabihan ng araw na yun, pagkagalit pa rin ng mga magulang ko. Sa labas ng bahay sa tabi ng screen door, natulog ang nanay ko. Nakasuot lang siya ng hoodie niyang jacket noon at nagmaon ng kumot. Hindi siya kumain magdamag. Naawa ko sa kanya noong mga panahon yun sa Lancelot. Pero wala akong magawa. Kwento ni Mami, noong madaling araw daw nagising siya dahil parang may mainit na hangin siyang nararamdaman sa may kanang tenga niya. Parang hininga raw ito ng taong na tila may binubulong sa kanya na hindi naman daw niya maintindihan kung ano yun. Akala niya pangaraw noong una ay si Daddy yun. Naaalala ko nga yun sa Lancelot. Dahil pagkaihi ko noon, sinilip ko pa si Mami sa labas. Nakita ko naman na tahimik lamang siyang nakaupo sa lapag habang yakap-yakap ang dalawang tuhod niya. Nakita ko pa na may katabi nga siya noon. Pero ang akala ko kasi ay ang ate yun na sinasamahan siya sa labas.
Isa pa ay wala kasi ang ate sa tabi ko noon na dapat ay magkatabi kaming tatlo. Laksang nakatitig kay mami. Agad kong nakalimutan ang pinagkwentuhan naming mga nakakatakot sa Lasalo. Naging masaya at maayos kasi ang family bonding namin noong panahon na yun. So that time ko lang kasi naramdaman na tila buo kami at walang mga problema sa buhay. Ngunit pagka-uwi namin galing sa mall, ito ulit at magkaaway na naman ang mga magulang ko. Kwento kasi nila sa amin, sa tuwing nasa bahay daw sila, ay tila sobrang init ng ulo ng nanay ko na kahit kaunting bagay lang ay pinagagalit na niya. Kaya si Daddy, sa una ay lalambingin niya ang mami. Pero dahil mataas ang emosyon ng ina ko, nadadamay na rin siya sa init ng ulo nito na nauuwi sa awayan nilang dalawa. Ganoon din naman kapag si Daddy ang nagsisimula ng away. Parehas lang kay mami. Lalambingin siya ng nanay ko pero attitude pa rin ang tatay ko. Hanggang sa mag-aaway na sila. Laging ganoon ang routine ng mga magulang ko sa bahay. Minsan ko na nga lang sila nakikitang sweet sa isa't isa. Nangyayari yun sa tuwing umaalis kaming lahat ng bahay. Kinabukasan po noon ay dumating ang mga pinsan ko sa mother's side. Malapit lang kasi ang bahay nila sa amin. Nag-swimming kami sa inflatable pool na binili sa amin ng ate ni mami. Habang nagkakasiyahan, napansin ko ang isang batang lalaki sa may maliit na bintana. Katabi ng bintana ang screen door namin. Kasama ng batang lalaki ang isang babae na sa wari ko ay kanyang ina. Masaya rin silang maghaharutan. Pero tumigil yun na mapansin nilang nakatitig ako sa kanila. Parehas silang tumingin sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa Lasalo. Kung tatakbo ba ako o titignan ko lang ang mag-ina. Parehas at sabay kasi nila akong inisian. Yung tipong kung may sakit ka sa puso ay marahil na inatake ka na dahil sa paraan ng ngiti nila. Malaki ang ngiti ng dalawa na nakatingin sa akin. Tipong mapupunit na ang mga bibig nila dahil halos maabot na ng bawat sulok ng mga labi nila ang magkabilang mga tenga nila. Kumalabog ng husto ang dibdib ko noon at hindi ako makagalaw sa kilabot. Halos mamatay na ako sa takot ng kalabitin ako ni Kuya Jodwin. Tinanong niya kung okay lang ba ako dahil namumutla raw ako. Hindi ako nagsalita at tinuro ko na lang sa kanya ang gawin kung nasaan ang bintana. Tinignan ni Kuya Jodwin ang direksyon kung saan ako nakaturo. Kumunot ang noo niya. Tinanong niya ako kung anong meron sa bintanang yun. Nakapagtataka kasi dapat ay nakikita niya naman ang tinuturo ko. Naroon pa rin po kasi ang mag-ina. Hindi pa rin nila binibitawan ang pagkatitig at pagtitig nila sa akin. Sasagot pa lamang sana ako kay Kuya Jodwin nang hinila niya na ako papasok ng bahay. Habang papalayo kami, nakatingin pa rin ako sa may bintana. Nakangisi pa rin ang dalawa sa akin habang sinusundan ako ng tingin. Halos madaling na noong magpaalam mga pinsan ko na uuwi na sila. Pagkaalis nila, nagsara na kami ng sari-sari store namin. Pinapasok na po ko noon ng mami sa Lasalo. Madilim na raw kasi kaya malamok na sa may tindahan. Uso pa naman ang dengue noong mga panahon na yun. Kaya kahit ayoko dahil natatakot akong dumaan sa abandonadong kwarto ng mag-isa, ay sumunod na lang ako. Kumuha na kasi ng hangin si mami. Nung papasok na sana ako, antik pa akong sumubsog noon sa batong baitang sa Lasalo. Nakita ko na naman kasi yung batang lalaki na nasa bintana. Siya na lang mag-isa. Wala na yung babae. Ganun pa rin ang pagkangisi niya habang sinusundan ako ng tingin. Naiiyak na ako